Ayoko siyang ilagay sa alanganin, ano, ayoko siyang ilagay sa alanganin. Pero nag-aalala kasi ako eh. Um, na baka mapahamak yung karamihan, ibig sabihin yung integridad po ng ating halalan kapag may mga ganito, ano. Anyway, meron po ako, actually ayoko sana tong talakayin kasi ayoko siyang ilagay sa alanganin, ano, ayoko siyang ilagay sa alanganin. Pero nag-aalala kasi ako eh. Um, na baka mapahamak yung karamihan, ibig sabihin yung integridad po ng ating halalan kapag may mga ganito, ano. Tama po yung inyong nakitang title natin, ano. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, mga kaibigan. Huwag kayong aalis, ha? Sandali lang, ha? Nako, pasensya na kayo at may natanggap kasi akong text, nako. O kaya yan. Anyway, mamaya ko na i-discuss yun. Unahin muna natin to. May natanggap kasi akong kahindik-hindik na text, mga kaibigan, eh. Baka may magalit na naman sa atin dito sa text na to. Pero papakita ko na rin sa inyo tong text na to, mga mahal na taga-subaybay, ano. Pasensya na kayo. Putol-putol tong message natin. Ito po, papakita ko. Meron po akong isang kausap na taga-Comel, eh. Ah, nalungkot po ako. Kaya ako nalungkot dahil siya po ay officially in-endorse po siya sa akin ng isang commissioner para kuhanan ko ng mga impormasyon, lalo na nga po sa halala na ongoing na doon po sa overseas absentee voting natin, ano. So pinadala po sa akin ni commissioner yung phone number niya, Commissioner George Garcia. So ang ginawa ko po ay minessage ko po siya, ano. Alam nyo, dahil ayoko namang magmukhang ignorante, ano. Ang ginawa ko po, nag-Google ako, ano, kung ano ba ang talagang position niya doon sa overseas absentee voting, parang Office of Absentee Voting. Ayun, parang ganun. Overseas Absentee Voting Office. Something like that, sa COMELEC po, no? Eh di, ikaw po, mga kaibigan, ang nangyari, ganire. Kaya nga ito pinakamabagal na programa, kailangan abangan niyo sasabihin ko. Huwag na kayo mainis. Oh. E di, ikaw po, sinerch ko po yung Google kung anong, nahihiya kasi ako tanong, ano ka ba dyan sa opisina na yan? Nahihiya akong tanong sa kanya yon. Hindi, ang ginawa ko po, sinerch ko sa Google. So, dinala ko ng Google sa Twitter, Twitter, ano. Alam niyo naman yung Twitter, public din naman. Depende kung i-restrict mo o private mo lang yung account mo. Public eh. So, nakita ko po. Nagulat po ako dun sa aking nakita, mga kaibigan. Nagulat ako, kaya tinanong ko po siya. Sabi ko po sa kanya, as a COMELEC officer, are you allowed to parang something like make public your political inclination, or are you allowed to comment for or against any particular political inclination, something like that po, ano. So sabi naman niya, no sir. So to be more specific, sabi ko, kinuwento ko sa kanya na nakita ko yung mga tweet mo. Sabi ko, this may be misconstrued by others na parang hindi tama. Dahil COMELEC officer ka, 'di ba? Pagka taga COMELEC dapat parehas, ano.
Buti sana kung janitor lang dun yun, no? Kaya taga messenger lang. Eh, hindi naman eh. Abogado eh. Abogado pa eh. So, ang sabi naman niya sa akin, okay lang naman daw na mag-express ng political inclination. Kaya lang, ang inalala ko po doon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, uy, salamat po sa mga nagpapadala ng star sa atin. Ang inalala ko po talaga doon, yung public po kasi yun eh. Ito, papakita ko sa inyo. Ang ginawa ko po dito, kasi naintindihan ko naman na hindi naman siguro niyo mapigil yung damdamin niya. Sabi ko, I have covered Comelec for a number of elections. Sabi ko, nagkaroon na ako ng mga kaibigan dyan, mga lowly employees, na yung iba nag-retire na, yung iba retiring na. So, sabi ko, meron din silang mga political inclination, but they do not make it, they do not pronounce it publicly, ano. Eh, ngayon kasi, yung Twitter, public po eh. Alam nyo, ito papakita ko po sa inyo. Nag-alala ako eh. Nag-alala ako ng konti dito sa mga tweet ni Kuya eh. Ito, tulad po nito, binura ko na lang yung yun po yung sample ng tweet. Oh, can't touch this. Ayan na. Tapos, ano pa? Ito, na-inspire siya sa Ant-Man, basically a heist movie. Yan po, ano? Tapos, yan, pinagtatanggal ko na lang po yung mga, yung pong pagkakakilanlan niya. Tapos, yan po yung mga nire-repost niya, yung mga alam niyo na, anti-BB. Tapos, ito po yung pagbati niya kahapon kay, hindi ko napapakita ko, baka mapakita. Pagbati niya kahapon kay Nanay Lenny. Okay lang naman bumati, mga kaibigan. So, ang sabi po niya sa akin, okay lang naman daw mag-express ng political inclination. O, ako, naniniwala ako, okay lang po yun. Ang bawal lang daw po yung mga kampanya. Ako, papayagan ko pa yun kung tutusin. Papayagan ko kung mga harmless na government agencies eh. Di po ba, mga kaibigan? Kung harmless na government agencies, sabihin ko, okay lang yan. Wala ang problema dyan. Oh. Pero Comelec po ito eh. Alam nyo, pagka ang isang taga-Comelec, may publicly, meron pong damdamin for or against any particular candidate, may problema po tayo doon. Tama. Lalo pa nga, ang pinag-uusapan natin dito ay halalan. Ang totoo po nun, sabi ko nga sa inyo, ayoko naman sana ng talakayin. Kaya nag-aalala ako eh. Kasi meron silang kakayanan. Ilan yun, di ba? Ilan po yun, halimbawa. Na meron po silang kakayanan na po yun. Nakita po ba? Sorry kung nakita. So, nag-alala po. Hindi po si Guanzon to. Si Guanzon naman hindi naman taga-Comelec yun eh. Ito, taga-Comelec po talaga to at kasalukuyan pang taga-Comelec. So, yun po yung sinasabi ko, nag-aalala lang ako dahil sa ganitong mga actuations ng ilang mga officers din sa Comelec ay mapariwara po yung mga ganon, magdududa kayo ako, ang tagal-tagal na ng Comelec dyan, may mga nangaging kaibigan na ako dyan may mga nagchuchuchu na sa akin kung ano nangyayari dyan, di ba? Naalala niyo yung mga folder scam na in-expose ko pa nung araw, di ba? Yung mga
mga kontrata na mga bidding nila doon na in-expose pa po natin nung araw. Dami po yan, mga kaibigan. Pero sana, ngayon, pinuntahan ko yung Twitter niya. Naka-block, restricted na. Salamat naman. Pero kaya ako, pinalampas ko na yung pangalan ni Sir eh. Hindi ko na siya pinangalanan eh. No? Abogado siya. Hindi si James Jimenez. Pambihira naman kayo. Hindi si James Jimenez, di maabogado yun. Ito, abogado. Pero si James Jimenez, director. Pero alam ko, hindi siya abogado. Ewan ko lang kung abogado na siya. Baka huli ako sa balita. So, yun po yun, mga kaibigan. Sandali lang po, huwag kayong alis ha. Sayang, papakita ako sa inyo eh. Papakita ako sa inyong matindi. Mga kaibigan, kaya lang, may magagalit na naman sa akin dito. Sige na nga, makita ko na nga sa inyo. Ayun naman eh, ito, papakita ko sa inyo. Iba na to ha, ibang usapan na to ha. Diba, yan yung kahapon, former Senator Bam Aquino, siya yung campaign manager ni Nanay Lenny kahapon. O yan, sabi niya 412,000 yung crowd estimate according to local organizers. Yan, 412,000. Actually, okay lang naman yun. Wala naman tayong problema dyan, kaibigan. Natatawa lang ako ng konti dun sa may butal pa. Kung ako sa inyo, ang ginawa kong estimate dyan, 423,000. Bakit kanyo? Bakit? Kahapon kasi, April 23. O di parang tamang-tama, 423 ang nagpunta dyan. Kaya lang, itong mga pulis talaga na to, may pagka-KJ. Eto, tingnan nyo, pulis. So, tinanong ko si General, ang NCRPO Chief, si Major General Felipe Natividad. Ito, sabi ko, ano po ang crowd estimate last night in Pasay? Maraming salamat po. Ang crowd estimate ba naman ni General Natividad, kundi ba naman talagang itong mga pulis may pagka-KJ din at ewan ko kung namumusit. Ang crowd estimate lang daw nila 70 to 80,000. Kaya nga tinatanong ko, ano po basis chief? Hindi na sumagot eh. Yan ang hirap dito sa kampo ni Vice President Leni Robredo. Mahigit 400,000 daw po yung naging rally nila dyan sa may Ross Boulevard. Ang ginawa ni Katonyeng, nag-text siya sa mga kaibigan niya sa PNP. Kumbaga yung mga nandoon sa area na yon. Crowd estimate ng PNP nasa 70 to 80,000. Huwag ganoon, magagalit na naman itong mga pinklawan kay Katonyeng. Hirap talagang magpanggap. Si Sir, napakalayo naman nung 70 to 80,000 na crowd estimate. Ulitin ko ang katext ko po dito, mga kaibigan, ay si Police Major General Felipe Pipoy Natividad, na siyang chief ng NCRPO, parang regional director ng National Capital Regional Police Office. Yan na, 70 to 80,000 daw. Tapos, ang estimate naman ng organizer, 412,000. Parang layo, ano? Bahala na kayong mag-usap. Pero, tingin ko, kilala nyo naman ako. Consistent naman akong nagtatanong-tanong. Pag tinanong ko, pag nakita natin yung estimate ng organizer, tinatanong lang natin yung pulis. Kaya lang, bukas makalawa, baka mabusit na tong sina Kuya Bam Aquino sa mga pulis eh. Baka sabihin, kayong pulis kayo, kasabwat ka. Sabihin sa pulis,
Baka sabihin sa mga pulis, mga bayaran kayo. Mga bayaran kayo. Di kayo marunong magbilang. Ang akin naman, kung ako naman ang makikipag-usap dito sa mga organizer, total, marami naman talaga yung tao. Ako, gusto kong sabihin na napanood ko yung yung mga videos, ay hindi pala, yung aerial shot, pero yung buong video kasi hindi. Yun lang, Kwan, ang napanood ko yung ang napanood ko yung kuha ni Direk Jimmy Dasal yung aking kaibigan na naka naka close in kay Senator Kiko Pangilinan. Si Direk, I love you Direk. Direk Jimmy, director ko yan sa Kompa. Dati pa sa XXX pa, tapos sa ano pa ba sa TNT. Ayan, sa tapatan ni Tunying. Ayan. Direk, ang ganda ng mga drone shot ni Direk. Yun, nakita ko, marami naman talagang tao. Ang daming tao dun sa rally. Kaya lang, itong NCRPO chief, si General Natividad, nang-AJ na naman kayo, nang-AJ 70 to 80,000 daw. Ito, baka akala nyo, nag-iimbento ako Ito po ito po yung sagutan namin sa text. Ang tanong ko sa kanya, hindi ko lang ma-download sa airdrop Pero may buo po yan Pero ang kagandahan, pumasok ko naman. Ito, mas maliit yung sinabi niya sa akin na to. Nung tinanong ko kanina si Colonel Jean Fajardo, yung hepe ng kwan ng yung PNP spokesperson. Eto. Sabi ko, Bossing, may statement na po ba ang SPD o NCRPO? Ayan, si Colonel Jean Fajardo. Crowd estimate sa Pasay kagabi. We'll ask them po, sir, sabi niya. Maraming salamat po. Baka may statement po sila. Yun po. Ito ang sagot. Sir, as per RD, NCRPO, ang estimate po nila is around 80,000 to 100,000. Ito, at least marami-rami to hanggang 100,000. Pero yung sagot sa akin ni General mismo, 70 to 80,000 lang. May pagka-KJ talaga tong General, si General. Bira, no?